Marami ng mga tao ngayon ang nahuhulaan nila yung patungkol sa hinaharap. Totoo ba na merong nakahula na mangyayaring wildfire doon sa California? Sa pagpasok pa lang ng taong 2025, nakita na po natin na humarap agad sa matinding pagsubok yung California doon sa Amerika. Kalat na kalat po sa buong mundo yung nangyaring wildfire doon po sa lugar nila na umabot ng halos 1 linggo. At yung sunog po na yun ay hindi basta-basta kasi po napakalawak ng sunog na yon at napakaraming mga tao ang naapektuhan. Sa pangyayari po na yon, kahit mayayaman o sikat na mga tao doon sa Los Angeles ay hindi po nakaligtas. So patuloy pa pong inaapula yung sunog na yon at hindi pa rin alam kung paano talaga totally mawawala yung sunog doon sa California. Ngayon nalaman po natin yung mga pangyayari na yan kasi maaaring napanood natin yan sa mga balita o kaya man lumalabas ito sa internet. So nalalaman po natin yung mga ganyang klaseng event kasi kasalukuyan po yung nangyayari. Ngayon may ilan na nagkiklaim na sinasabi po nila na bago mangyari yung sunog na yan doon sa California ay nahulaan na raw yung pangyayari na yan. So ibig sabihin po hindi pa man nangyayari yung sunog na yan, noon pa man naalaman na daw po yan at may nakapagsabi na yan. So isa na po dyan si Joe Rogan. Sa isang podcast niya po noong July 2024, nagbigay po siya ng babala na magkakaroon daw ng malaking sunog doon sa Los Angeles sa California. Sabi niya, isang araw tatama ang ihip ng hangin at magkakaroon po ng malaking apoy doon po sa Los Angeles hanggang sa karagatan. So sinabi niya po sa kanyang hula na ito ay lumaki ng sobrang laki at mabilis po yung pagkalat ng apoy na ito. Na sinasabi niya, imposible at mahirap mapigilan kapag ito ay nagsimula na. Ngayon, makalipas ang 6 na buwan, matapos niya pong sabihin yung prediction na yon, nangyari po lahat ng mga babala niya na yon doon po mismo sa Los Angeles sa California. So eksaktong-eksakto kung ano yung sinabi niya, nangyari po siya. Nakita naman po natin na nagkaroon ng malawak na sunog sa Los Angeles sa pagpasok ng taon. At nakita po natin na daang-daang libong mga tao na ang naapektuhan ng sunog na ito. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin po yung mga tao doon sa California na totaling alisin yung apoy na nagsimula na. So isa po ito sa pinakamalaking wildfire na nangyari doon sa Amerika. Ngayon mga kapatid, nag-trending yung podcast na yan ni Joe Rogan sa internet. Ang ilang mga tagahanga niya, binansagan siya bilang isang modern day prophet. Iba naman talagang nabigla sila at nagulat sa kung paano niya nalaman yung sunog sa California bago pa ito maganap. Bukod kay Joe Rogan, marami pa pong mga lumalabas sa internet na nagpredict din po sila ng patungkol dun sa sunog sa Los Angeles. So bago pa man mangyari yung sunog sa California, nabanggit na po nila ito at sinasabi nakita nila sa kanilang mga panaginip o kaya man sa kanilang mga vision. Sa totoo lang po mga kapatid, nakakagulat ngayon yung dami ng mga nagpipredict patungkol sa mga mangyayari pagdating ng panahon. So yung iba kiniklaim nila na sila ay mga modern day prophet kasi nga nasasabi nila yung mga mangyayari sa hinaharap. Ang iba naman, ang tawag nila sa mga nakakaalam ng hinaharap ay mga psychic o kaya man visionary. Ang napansin ko lang sa mga nanguhula o kaya man nagpipredict ng mga mangyayari sa hinaharap, madalas po ang pinipredict nila ay mga sakuna o kaya man mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo. At yun nga po, madalas ito ay nagbibigay ng takot sa mga tao. Ngayon mga kapatid, dahil marami ng mga lumalabas ngayon ng mga nagpa-prophesy, nananaginip at nakakakita ng vision sa hinaharap, patunay lang po yan na natutupad na yung propesiya na sinasabi ni Prophet Joel. So ito na po yung katuparan yan. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Noon pa man natutupad na yung prophecy na yan, lalo na nga po sa panahon natin ngayon, nasa mga huling araw na tayo. Sigurado po na marami ng mga tao ang makakaranas ng mga kamanghamanghang bagay mula sa banal na spirito. Yun nga po, marami mga magpa-prophesy o kaya man bibigyan ng mga vision at panaginip na galing po sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, magalak tayo dahil maraming mga tao ngayon ang nagpa-prophesy at nakakakita ng mga vision at panaginip na galing po sa ating Diyos. Pero mga kapatid, dapat nyo rin pong malaman na dahil nasa mga huling araw na tayo, meron din po mga maglalabasan ng mga bulaang propeta. Yan po ay dahil malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. So kasabay po ng pagtupad doon sa mga propesiya ni Prophet Joel noon pa man, maglalabasan din po yung mga false prophets sa panahon natin ngayon. Basahin mo natin yung Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So dahil nasa mga huling araw na po tayo, ang mangyayari niyan, maghahalo yung propeta ng Diyos at yung mga hindi propeta ng Diyos. Kumbaga yan po yung mga bulaang propeta. So ang mangyayari po niyan, marami mga tao ang maliligaw. Kasi nga tulad ng sabi ng ating Panginoong Kristo, isang palatandaan na malapit na siyang bumalik, maglalabasan na yung mga false prophet.
At dahil sa mga huling araw na po tayo, meron na po tayong mga nakikita ngayon ng mga false prophet. Minsan hindi pa natin alam. Kasi nga po nakakagawa rin sila ng himala o kababalaghan. Kasama na nga po dyan yung panghuhula sa hinaharap. So yung iba naniniwala po sila sa mga false prophet kasi akala nila tunay po yun na propeta ng ating Diyos. So dapat mga kapatid, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita po natin, lalo na kapag sila ay nakakakita ng vision o kaya man ng mga mangyayari pagdating ng panahon. So hindi po porket nakikita nila yung hinaharap, sila po ay tunay na propeta ng Diyos. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po, may kapangyarihan din po si Satan at pwede niyang gamitin yung kapangyarihan na yun sa mga tao para manlin lang din ng maraming tao sa panahon natin ngayon, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. So dapat ang hilingin natin sa Diyos ngayon, magkaroon po tayo ng discernment. Pag sinabing discernment, yan po yung kakayahan nating mga Kristiyano na malaman yung totoo o hindi, yung tama o mali. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, tutulungan niya tayo para matukoy kung sino nga ba yung nagsasabi ng totoo at yung hindi nagsasabi ng totoo. Para malaman po natin kung sino nga ba yung tunay na propeta ng Diyos at yung hindi. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga naglalabasan ng mga nakakakita ng vision sa hinaharap at nagbibigay ng mga prophecy sa mga mangyayari sa susunod na panahon. Kailangan mga kapatid, mas lalo po tayo maging maingat sa mga fina-follow natin at pinapanood natin sa internet. Kailangan ma-discern po natin yung mga sinasabi nila kung talagang ito ba ay galing sa Diyos o hindi. Malalaman mo na totoong propeta ng Diyos yung isang tao kapag nagbibigay siya ng vision o kaya man prophecy na naka-align sa salita ng Diyos. Dapat yung sinasabi niya, nagbibigay po yan ng comfort and hope sa mga tao. Hindi po takot. Maring meron naman talaga mga mangyayari na hindi magaganda at nakakatakot na sinasabi ng tunay na propeta. Pero mga kapatid, hindi po natatapos sa takot. Ang tunay na propeta ng Diyos, nagbibigay yan ng lakas ng loob at pag-asa sa lahat ng propesiya na sinasabi niya. Ang isa pong alam natin na propesiya na nagbibigay ng pag-asa ay yung propesiya po ni Prophet Jeremiah sa mga Israelita. Bagamat hindi po maganda yung mangyayari sa mga Israelita dahil po sa judgment ng Diyos sa kanila, pero mga kapatid, yung propeta na ito ay nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa kanila. So bagamat hindi magaganda yung mangyayari at maaaring nakakatakot, pero ito po yung isang halimbawa ng propesiya ng tunay na propeta. Basahin natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung titignan din po natin yung mga prophecy at vision ni John doon sa Book of Revelation, maaaring magkaroon tayo ng takot. Kasi nga kapag nabasa mo to, makikita mo doon na yung mga nakasulat, mangyayari pa lang siya. Yung mga mangyayari sa hinaharap, makikita po natin na ito ay hindi maganda. Kasi nga ito ay matinding kapighatian na mararanasan ng mga tao dito sa ating mundo. Yun po ay pagdating ng tribulation. Oo, bagamat di maganda yung mga mangyayari sa ating mundo, lalo na nga po sa panahon natin ngayon, pero may pag-asa po doon na sinasabi si John na yung ating Panginoong Kristo, babalik po siya sa pangalawang pagkakataon. At kapag bumalik na siya sa ating mundo, maghahari na siya sa loob ng 1,000 taon. At syempre, ang pinakamagandang prophecy na nilulook forward natin, ayon kay John, yun po yung bagong langit at bagong lupa na titirhan natin pagdating ng panahon, kasama yung ating Panginoong Kristo. So nakita po natin bagamat nakakatakot at di magaganda yung mga prophecy o hula doon po sa Book of Revelation, pero may pag-asa. Pag-asa na babalik yung ating Panginoong Kristo at tayo ay kanyang ililigtas. So ito po yung huling sinabi ni John doon sa Book of Revelation. Ito po ay pag-asa at hindi takot. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 20 to 21. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito. Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Naway makamta ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Amen. So kapatid, kapag ang isang propeta nagbibigay ng takot at pagkalito sa mga tao, hindi po yan tunay na propeta. Walang espiritu ng takot na nanggagaling sa ating Diyos. Puro pag-asa po yan at kapayapaan. At syempre, kapag ang isang nagsasabi na propeta, nagkaroon po yan ng pagkakamali sa kanyang mga hula, hindi na po yan tunay na propeta. Kaya sabihin na po natin sa 100, pero pag nagkamali lamang po siya dyan ng isa at 99 lang yung mga natupad, hindi na po natin yan makukonsider na tunay na propeta. Dapat kapag tunay na propeta, walang mali sa mga sinasabi niya. Walang mali sa mga prediction niya. Kasi nga, alam naman natin, ang tunay na propeta, ginagamit lamang po yan ng Diyos. Actually, hindi naman po talaga alam ng mga propeta yung mga mangyayari. Pinapakita lamang po ng Diyos. Kasi ang mga propeta, tao lamang din po yan. Ngayon, gagamitin lang ng Diyos yung mga propeta para sabihin yung mensahe ng Diyos sa mga tao. So kapag nagkamali na yung isang propeta, ibig sabihin hindi po yan sa Diyos. Kasi tandaan po natin, ang Diyos hindi yan nagkakamali. Ang salita ng Diyos, yan po ay perpekto. Kaya kapag may nagsasabi isa siyang propeta at nagkamali man lang siya kahit isa, yun po ay hindi tunay na propeta.
Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon na marami ng mga nagbibigay ng mga visions, dreams, and prophecy, nawa nga magkaroon tayo ng discernment. Nang sa ganon, malaman po natin kung sino nga ba yung paniniwalaan natin, kung sino nga ba yung totoo at di tunay na propeta ng Diyos. At syempre mga kapatid, sa pamamagitan ng mga tunay na propeta ng Diyos, yan po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Lalo na nga, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo.